madali natin ito mahanap, no? Dahil sa pamamagitan ng test light, no? Okay. Hey, what's up mga boss? And welcome back na naman sa ating YouTube channel, mga lods, ma'am, sir. So, for today's video, I will share you about decoding the wiring of Yamaha STX 125. Sa decoding na to is yung kanyang signal light at regulator. Signal pin. Sa video to, nice ko itong i-share sa lahat o sa mga baguhan pa lang po na gustong matutong mag-wiring rin na katulad ko din dati, wala akong kalam-alam tungkol sa pagmumotor, no? So, ito na. Kung nakita nyo man itong hinawakan ko, dark brown po ito na papunta ng ating left signal light. At meron lang akong natap na ibang kulay na wire sa kanya dahil ang wire na ito wala nang function papunta sa kanyang signal light, no? Kaya dinugtungan ko na lang ito ng ibang wire. Kasi nang mabuksan ko itong kanyang socket, may nakita ko na parang mapulbos siya na kulay puti. At maitim na rin yung wire na papunta sa signal light. Kaya kumuha na lang ako ng extra na wire para matap natin papunta diretso sa kanyang signal light, no? So, kung nakita nyo ito, itong wire na galing sa bandang socket, papunta ito ng left signal light, no? Pikas. At dito naman tayo sa right side, kung nakita nyo man itong hinawakan ko, dark green po ito. Ito po yung wire na papunta ng right signal light. At nadugtungan ko rin ito ng ibang kulay na wire, no? Para ma-diretso natin papuntang malapit sa socket ng signal light, no? At ang ground naman sa Yamaha is kulay black po, no? So, okay. At hanapin naman natin yung main supply sa switch or output na galing sa plus relay papunta ng kaniyang switch, no? So, kung nakita niyo itong hinawakan ko na kulay brown na may lining na white, ito po ang kanyang output supply papuntang switch, no? Para malaman natin kung ito nga ba talaga, gagamit tayo ng test light para may katotohanan. So, review po natin ito ulit. Ang dark brown is papunta po ng left signal light, no? Pikas. At ito naman pong dark green is papunta po ng right signal light, no? So, itong wire na dinugtong ko, iba na ang kulay. At yung galing naman sa kanyang cross relay, yung brown na may lining na white, yan po yung kanyang output supply papunta sa switch. Kaya napakalaga talaga na mayroon tayong gamit na test light, no? Para pag napindot natin yung switch or hindi natin alam kung anong color code yung wire na hinahanap natin, madali natin to mahanap, no? Dahil sa pamamagitan ng test light, no? Okay. At dito naman po tayo sa kanyang regulator. So, sa Yamaha STX 125 po, yung kanyang regulator po at saka sa XRM na 125 carb type or sa Yamaha 110 RSF at sa Smash 115 or sa Rider G 115 110 ba yun? 115 at sa Reader 150 same lang po ito sila ng connection. So gawa natin ito ng diagram, no, para mas klaro at maintindihan ng iba, no. So ito na. So una, dito sa bandang kanan ng baba, no, ito yung wire na positive, no, papunta ng battery to ignition switch, no. Pangalawa, sa bandang taas po ng kaliwa, no. So ito po yung tawag natin na negative ground, no. So alam niyo naman kung ano ito, maring sa chassis, battery, sa body, sa engine. So dito naman tayo sa bandang kaliwa pa rin, no. So ito yung tawag natin na lighting coil, no. Ito yung source para sa ilaw, no. So siya yung nagkukontrol ng supply para sa ating mga ilaw. At saka itong pang last, dito naman tayo sa bandang kanan ng itaas, no, ay siya naman yung tinatawag na charging coil, no, na galing rin ito ng stator. So siya rin ito nagkukontrol ng voltahe.
So, binabago niya yung alternating current na gawin niya itong DC power para hindi magiging overvoltage yung binabato ng red wire na DC current papunta ng battery. So, yun lang po ang videos natin ngayon at huwag niyo rin kalimutan i-subscribe ang ating channel, Paul James Speeds, at ako'y magpaalam na.